Amen. Thank you, Irish, for that beautiful song. Alam niyo po, ang mga special number mostly ay ginagamit ng Diyos para ihanda ang ating mga puso sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya po, very fitting yung atin pong special number this morning. It softens our hearts. It opens our hearts. It prepares our hearts to receive the Word of God. And for the Word of God, ang atin pong babasahin this morning ay nasa aklat po ng Hebrews chapter 10, verses 24 to 25 from the NIV version. It's on our screen. Please read with me as I read to you the Word of God. Hebrews 10, 24 to 25. And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, all the more as you see the day approaching. May the Lord bless the reading of His holy word. Let's bow our head to the Lord in prayer. Father in heaven, we pray before we study the Word of God, because we know without the Holy Spirit, we cannot fully understand and comprehend the Word of God. Without the power of the Holy Spirit, we cannot open our hearts and our minds to the Word of God. We cannot even receive the blessings of your Word without the Holy Spirit. So we pray that as we listen, God, your Holy Spirit works mightily in our hearts today so that we will be blessed by your words. Bless all of our brothers and sisters and friends joining us online today. We pray in Jesus' name. Amen and amen. Ang atin pong topic ay pinamagatan po nating how to encourage one another in the church. Ito po ay isang very practical message, very practical lessons. Papaano daw nating may encourage ang bawat isa sa church? Tingnan niyo po yung katabi niyo. Yan, kung meron kayong katabi. Kasi, paano niyo mai-encourage yung inyong katabi? In church. Meron pong isang napaka-sad na story na nabasa ko lang naman sa social media. Isang mother na meron po siyang isang anak na autistic. Na parang antingin ko po hiwalay sa asawa or something. So mag-isa siya na nag-aalaga ng anak niya. Mag-isa siya na sino-shoulder lahat ng responsibility, pati po siguro yung kanilang pagkain and everything. Na sobra pong sumulat siya doon sa kanyang husband, ex-husband or what. Sinulatan niya, ipino-pour out niya yung lahat ng kanyang sama ng loob, yung lahat ng kanyang burdens, yung lahat ng kanyang anxiety, fear. And you know what? Because hindi na niya nakayanan yung burden na meron siyang inaalaga ang anak na autistic and hindi na niya nakayanan yung responsibility. Alam niyo po yung ginawa niya? Nasa balita po, ay pinatay niya yung kanyang anak and then, pinatay niya yung kanyang sarili. Nag-give up na siya. Parang, ayoko na. Hindi ko na kaya. Pagod na ako. Tapusin ko na. Yun po ang sitwasyon. Now, hindi naman po siguro tayo nasa ganung level pa. Not yet. I hope we never get to that level of discouragement and depression that we give up totally on life. Pero nevertheless, marami po sa atin ang dumadaan sa maraming pagsubok ng buhay. Minsan, nawalan ng trabaho. Naku, napakabigat po mga magulang ng nawalan ng trabaho, yung inyong breadwinner. Ang bigat. Kasi yung pag-aalala mo, naku, saan na kami kukuha ng ibabayad sa bahay, pagkain namin, pag-aaral ng mga anak. Mabigat po yan. Kaya kung meron tayong magagawa to encourage one another, that would be a huge blessing.
Yung pong maranasan nyo, meron kayong may sakit sa pamilya. Alam nyo po, ito pong nakaraang buwan, ako po nagkakaroon ng parang hyperacidity, Sister Jo. Lagi masakitan siya ko araw-araw, parang hyperacidic. Kaya sabi ko sa wife ko, ano kaya gagawin ko? Maggamot ka. 1 buwan po akong nagamot ng omeprazole, saka yung antacid. And then I realized, yun po ay stress nung namatay po yung aking kapatid. Stress, kasi iniisip mo yung gasto sa ospital, iniisip mo yung kalagayan niya sa ospital, iniisip mo yung pamilya mo. So, na-stress po talaga ako na apektado yung aking sikmura. Ngayon po, okay na ako. So, mahirap po yung meron kayong may sakit sa pamilya. Very stressful po yan. Kaya nga po, kapag nakikita ko si Brother Boy, lagi ko sinasabi na, Brother Boy, kasi po si Brother Boy, pag kinamayan nyo, maano siya magkamay? Strong. Strong. Sabi ko, I'm happy you're still strong. Pag kamay, strong siyang magkamay. Saka masigla. Pag nag-MC siya, lagi nakangiti. Masigla. Hindi mo makita si Brother Boy na parang lulugo-lugo. Hindi. Lagi siyang nakangiti, matikas ang tayo, masigla. Pero yun po, nakakailang kimo na. In fact, kaya po siya wala ngayon, kakikimo lang niya nung isang araw. Hindi ko alam kung gano'n nakaraming kimo ang dinaanan niya. Pero ano siya? Strong. Pero mabigat po yun. Kasi yung gastos nun, yung hirap nun. Kaya po mga kapatid, malaking bagay po yung tayo nakakatanggap ng encouragement. Hindi man tayo makakuha ng encouragement sa kapitbahay, hindi man tayo makakuha ng encouragement sa ibang tao, makakuha man tayo ng encouragement sa church. Can you say amen? Na pag kayo pupunta sa church, para kayo nai-encourage, para kayo nai-inspire, parang tumataas ang inyong pag-asa. Lumalagkas ang inyong pag-asa sapagkat naririnig nyo yung awitan, naririnig nyo yung Word of God, nakakaroon kayo ng kamayan and fellowship, kayo po ay na-encourage. That is how to love the church. We encourage one another. Alam niyo po kami ni Chairman, from time to time, nakakatanggap kami ng mga text sa miyembro, Pastor, ipag-pray niyo kami. Pastor, ano ba ang gagawin namin? Payuhan mo kami. Kaming dalawa ni Chairman yon. In fact, minsan pag may nag-text sa akin, sabi ko, Chairman, ipag-pray natin. Okay, si Chairman naman, Pastor, ipag-pray natin. Kami pong dalawa ang tumatanggap ng mga prayer concern, prayer request. May mga balita, Pastor, nabalitaan mo na ba? Ipag-pray natin. Kami pong dalawa ni Chairman ay lagi pong nagpe-pray para sa inyo. And pag nakikita namin kayo, we want to encourage you. Ang encouragement po namin is, kahit gaano kabigat ang inyong problema, ay hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen? Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Alam ko po ang nararamdaman ng merong may sakit sa pamilya, napakabigat. Alam ko po yung kalagayan na kayo po'y may karamdaman, mabigat. O yung po kayo nawalan ng trabaho, mabigat. Kaya nga po tayo nag-church, para pagpunta sa church, gumaan-gaan yung ating dalahin. Yung po sabi ni Kristo, lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigatan. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, nabibigatan ka ba? Yeah. Lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigatan, at maraming dalahin. Nako, maraming dalahin. Marami kayong alalahanin. Inaalala nyo yung mga pamangkin nyo, inaalala nyo yung mga anak nyo, inaalala nyo yung mga apo nyo. Ang dami nyong kabigatan at dalahin. Ang sabi ni Kristo, lumapit kayo sa akin, at kayo ay aking pagpapahingahin. Mga kapatid, ano pong kapahingahan ang ino-offer ni Jesus? Kapahingahan ng isip. Di po ba? Nararanasan nyo ba yung alas 3 na hindi pa kayo nakakatulog? Iniisip nyo yung inyong ipag-tuition fee. Iniisip nyo yung inyong kapatid. Iniisip nyo yung inyong anak. Alas 3 na! Pagod na pagod ka na sa kaiisip.
So lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal, at kayo'y aking pagpapahingahin. Hindi lamang po isip, pati po yung puso. Ang puso dapat pinagpapahinga din, di ba, Sister Jojo? Puso, pinagpapahinga din. Oh, ano ba yung kantang yung Sister Tunet? Oh, pagod na yung puso niya, pagod na, wala na akong ibubuga, wala na akong maramdaman. Pagod na. Napapagod din ang puso kaya. Sabi ni, lumapit kayo sa akin, kayong napapagal, nabibigatan. So kung kayo po'y nabibigatan sa inyong puso, lumapit kayo kay Lord. Napapagod na inyong mga puso, lumapit kayo kay Lord. Napapagod na inyong mga isip, wala na kayong maisip. Nawawala na kayo sa isip. May mga taong gano'n nawawala na sa isip. Naku, ang tawag po doon parang nag-pliff. May mga taong gano'n nagpi-pliff sa sobrang dami ng kanilang problema. Lumapit kayo sa akin at kayo ay aking pagpapahingahin. Kaya po, huwag po tayo mag-atubiling lumapit. Kasi kailangan natin si Lord. Can you say amen? Kaya nga po, paano natin ma-encourage ang bawat isa sa church? Sana po ang ating church ay encouragement, hindi discouragement. Kasi po mga kapatid, pag kayo pumunta sa church, at ang mga miyembro na chichismisan, ako madi-discourage kayo. Ayoko na magpunta doon. Ang daming chismoso doon. O kaya, pag kayo pumunta sa church, marami pong nagpipintas-pintas sa inyo. Isang bagay po ang masasabi ko sa inyo. Pakinggan niyo pong lahat. Nag-uusap kami ni chairman dito. Kamukha nun. Alam niyo po ba, mga kapatid, natutuwa kami na may mga membro tayo na bagamat may anak, na minsan ay naiyak, nagsisimba. Yung anak ni Mia, suki ko yan. Pero alam niyo po, natutuwa kami nandyan sila. Bakit? Kasi po, malaking bagay yung, alam mo, sa church, welcome ka. Welcome. Na kahit naiyak yung anak mo, welcome ka dito. Na kahit medyo, sapagkat alam niyo po tayo, bilang church, we are one big family. Sabihin niyo, one big family. Kung bubulong-bulong kayo, halimbawa, kamukha si Xavier, natutuwa kay Xavier, no? Silang mag-asawa, si Cosme, I love this family. Kasi sila, yung kanilang love to go to church, commitment to go to church, bagamat, ako po, tatay din ako eh. So kapag yung anak ko naiyak, tapos mayroon nagpaparinig, mandi-discourage ka, di ba? Paparinig. Ba naman yung anak niya, kaingay-ingay. Pagka po ganyan, madi-discourage ka. Pero sa ating simbahan, kahit naiyak ang anak mo, ako nga, yung batang yan, anong pangalan niya? Lagi nakatingin sa akin yan Kakawayan ko sa gano'n. Nakatitig siya sa akin. Parang friend kami niyan Gusto ko yung batang yan, feel at home sa church. Pati yung mga anak ni Bless. Minsan po, ngayon, matahimik na yung mga anak ni Bless. Dati nagra-rumble din yan dyan. Pero ngayon, matahimik na silang lahat. Praise the Lord. Basta po alam nyo, sa church na to, welcome kayo. Kahit naiyak ang anak nyo, okay lang sa aming lahat. Kasi we are one big family. Kung meron man pong isa nakakaunawa sa inyo, si Sister Dory. Napakaraming apo niyan Huwag po kayong ma-discourage pagka meron kayong mga issue o problem, sapagkat sa church natin, we are one big family. Hindi tayo nagchichismisan dito. Hindi tayo nagpipintasan dito. Kahit po ano lang ang suot nyo, kahit po ano lang ang kaya nyo, basta we are one big family. Ito po sabi dyan, 24, and let us consider how we may spur one another on toward love. Sabihin niyo po, love. Kaya po sabi ni Chairman, ito pong May and June, dyan po tayo mag-focus. Loving the body of Christ. Paano niyong ipapakita yung love of Christ in the church? Kaya po ganyan. Natutuwa nga po tayo. Naku, nakita niyo ba? At Sister Dory, yung sabi ni Chairman, napansin ni Pastor Benji de Guzman na bukod sa Santos family ay maraming wala sa pagsamba nung nakaraang linggo. Palagay ko, pinapatamaan kayo ni Chairman. Biro lang, Chairman. Wala kayong nakaraang linggo Ibig po sabihin, mga kapatid, ang ating church nandito para sa isa't isa. At pag kayo'y wala, mamimiss kayo.
Oh, mamimiss kayo. Kaya sabi dyan, let us consider how we spur one another on toward love and good deeds. Kaya po sa simbahan natin, ang feel nyo, love kayo. Bakit? Pagdating nyo, sasabihin sa inyo, yung po nagugutom, meron po tayo pandesal. Saan naman kayo nakakita ng church na pagdating nyo pa lang, pinapakain na kayo. Pagkatapos ng Sunday School, ay may sopas. Sabi ko nga po kay Sister Dory nung kanina, Sister Dory, na-miss namin yung sopas mo nung nakaraang linggo Oh. Hinahanap ng mga tao yung sopas. Sabi ni Sister Jojo, wala ho yung nagluluto, wala. Kaya ang kinain namin last week, pandesal. Buti na lang, bumili si Sister Jojo ng liver spread para may lasa. Sabi ni Sister Let, masarap naman, masarap. Masarap kasi nilagyan ng liver spread. Ayan. Kaya yan po, encouragement niya. Ngayon, kanina po si Chairman, kinukumusta si Jojo. Sabi niya, Jo, ano ba pagkain? Kita nyo, ang ating chairman nasa Amerika, pero hindi siya mapalagay, iniisip niya, ano kaya kakainin ng mga miyembro ngayong umaga? Meron naman tayo, no? Ano po pagkain natin? Chicken apritada. Chine-check ni chairman niya. Kanina, bago nag-Sunday school, chine-check niya, ano Jo, ang pagkain natin today? Sapagkat yun po ang ating goal, let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Lahat po ng magagawa natin para ma-encourage kayo, para ma-inspire kayo, para maging confident kayo, para malaman nyo sa church na to, walang mag-judge sa inyo. Sabi nga ni Chairman, alam nyo po ang ating church is non-judgmental. Ibig sabihin non-judgmental, kahit po kayo drug addict, welcome kayo dito. Kahit po kayo LGBTQ ba tawag na? Welcome kayo dito. Kahit po saan kayo nanggaling, welcome kayo dito sapagkat ang church natin hindi nang uuri ng tao. Si Kristo ang sabi sa kanya, Jesus Christ, friend of sinners. Meaning hindi kanya huhusgahan dahil ikay prostitute. Hindi kanya huhusgahan dahil ikay addict. Hindi kanya itataboy dahil ikay may record. No, you are welcome in this church because God is God of love. Can you say amen? God of love. Kaya po ano man ang inyong kalagayan, ano man yung nararamdaman, this is the church that loves you. Kaya nga po sabi dyan, verse 25, not giving up meeting together as in the habit of some. May mga tao po kasi, pag may problema, ang unang-unang nagiging, hindi ako sisimba. May problema ako Mali! Pag may problema kayo, ang feeling nyo, hindi ako sisimba, may problema ako Baliktad. Pag may problema ka, lalo kang magsikap mag-church. Kasi meron kang problema, kailangan mo si Lord. Amen? Kailangan mo si Lord. So kung kayo may problema, nahihirapan kayo mag-isip, you go to church. Kasi pag nakinig kayo ng Word of God, magkakaroon kayo ng liwanag. Pag kayo nakarinig ng magandang awitin, kayo'y nai-inspired. Sino sa inyo na-inspire sa mga awitin ni EJ? Ako number 1. Yan, kayo din. Sino na-inspire sa mga awitin ni Irish? Taas ang kamay. Kami din. Intayin nyo na si Randolph ang umawit. Palagay ko, magkakaroon tayo ng revival in this church. Yan. So, wag po tayong mawawala sa same. In fact, ito pong aking dadali sa inyo ay how to encourage one another in the church. There are 6 ata. Ilagay nga natin yan, Ate Joyce. Ayan. Number 1, never miss church. Sabi ni Sister Jo kanina, sabi niya, Dico, ipag-pray mo, may bagyo dito, umuulan. Ang sagot ni Chairman, pag-pray natin, pero rain or no rain, dapat nasa church. Tama naman. In fact, mga kapatid, yan po ang sukatan ng tunay na commitment kay Lord. Yung bumabagyo, umuulan, pero nag-church. Hindi yung umambon lang, wala na sa church. That is mababaw na dahilan. So, how to encourage one another in church? Never miss church. The only time na hindi ka mag-church, yung hindi ka makalakad, kamukha ni Ate Hirang. Alam niyo si Ate Hirang, wala nung nakaraan linggo. Sabi ko, ay, Sister
Isa, bakit wala si Ate Hirang? Naku, pastor, nagbe-vertigo, hindi makalakad, hindi makatayo. Yun lang po ang magandang excuse kay Lord na kayo hindi nag-church kasi hindi kayo makatayo. Pero pastor, nag-o-online naman. Ayan, magandang sagot. O ngayon, kinumusta ko, Sister Jo, wala ata si, Sister Jo, Sister Isay, wala ata si Brother Boy. Naku, pastor, nag-chemo. Pero nag-o-online sila ngayon. Sinasamahan ni Joseph. So mga kapatid, we never miss church. Kung kaya din lang ng paamong tumayo at mag-church, huwag mo siyang imimiss. Sapagkat sabi ni Kristo, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. So kung wala si Sister Piling, iisipin ko lang, siguro Sister Piling may sakit. Ipag-pray natin. Kasi hindi naman nakakamiss ng church, Sister Piling. Di po ba? Oh. Sana po ganun lang ang reason natin pag hindi nag-church. O tingnan niyo yung katabi niyo ngayong umaga, yung dati niyong katabi. Bakit kaya wala? Baka may sakit. Baka may sakit. O, kasi yung iba namamasyal, yung iba tinatamad, yung iba natutulog lang, yung iba naglalaba. Sana hindi! Sapagkat walang dahilan para po tayo hindi mag-church. Tama po ba, Sister Cecil? Wala pa si Cecil. Lumabas. Kinamayan niya ako kanya, kasama niya si Prince. Yan. Wala pong justification na tinatamad lang tayo, hindi tayo nag-church. Sa mata ng Panginoon, dapat walang reason na hindi ka mag-church. So, never miss church. Except lang kung kayo may sakit o kayo nasa Amerika. Kung kayo nasa Amerika, pwede kayo mag-online. Amen? Walang dahilan na hindi kayo maka-church kasi naka-online naman tayo. Number 2, come early. Yan. Come early. Ang sarap po kaya pag maaga. Sapagkat alam niyo po, pag maaga, ino-honor natin yung ating commitment kay Lord. Ayan. Kaya na po, pagdating ko, 9 o'clock, sakto-sakto. Nandiyan na Sister Jo. Sister Jo ata, mga 6 o'clock pa lang, nandiyan na. Maaga siya palagi. Malaking bagay po yon. Nakaka-encourage yung mga kapatid na alam mo, nandyan, right on time. Na-encourage po ang in fact, alam niyo po ang service natin, pag tumungtong yung 10, start tayo. Gusto ko po yan. Yung po instruction ni chairman, pag tumungtong yung 10, start. Kaya po tayo, ayan, kay Kuya Romeo, ayan, 10 o'clock, start. Nakaka-encourage po yun, na tayo po lahat, we honor our commitment to God. So please come on time. Bagamat alam ko po, minsan ma-traffic, lalo kayo, may bagyo, umuulan. Sabi ko nga kanina kay Kuya Peri, si Romeo kasi nakamotorsiklo. Baka mamaya, abutan ng ulan, ma-late. So, mag-ready ka. Butin lang, bago kami nag-start, nandiyan na si Romeo. Inulan ka ba, kapatid? Inulan nga. Tingnan nyo, kaya basa yung buhok basa ng ulan. Pero nandiyan siya on time. So, please come early. That is how we encourage one another. Number 3, come with your family. Natutuwa po ako ngayong umaga, kasama ko po si Doktora, si Liam, at si Zoe. Minsan po hindi nyo nakikita si Zoe kasi si Zoe po ay nakatira sa Cavite. Cavite niya po yan Kasi doon siya nag-aaral. Si Liam po, doon din nag-aaral. Nalipat po sila ng Cavite nung panahon po ng pandemic. Kasi yung school nila dito nag-close. Dinala ko po sa Cavite kasi po ako po ay presidente doon nga sa isang eskwelahan sa Cavite. Kasi po doon libre ang tuition. Yan. Kaya doon ko na dinala para wala na kaming babayaran. Pero Lord willing po, pag nandyan ang mga pamilya nyo, dapat you come with your family. Yan po maganda example ni Chairman. Kita nyo po, yung pamilya ni Aaron, complete. Yung pamilya ni Sig, complete. Yung pamilya ni Chairman, complete. Pati mga helper kasama. Kaya po yun ang ating desire, yun ang ating prayer, ating goal. When you come to church, come with your whole family. A family that prays together, stays together. Yan. Kaya po, nakaka-encourage yan. Yung makita yung husband and wife together. Tinan nyo nga po, sino po magkakatabi yan? Husband and wife. Yan. Yan. Together. Magkakapatid, together. Nakaka-encourage po yan sa bawat isa. And then, next, come to worship in spirit and in truth.
Yun po ang sabi sa may John chapter 4. Pag tayo po'y nagsimba, hindi po tayo nagpapagandahan ng damit. Pag tayo po'y nagsimba, hindi po tayo nagpapasikat sa isa't isa. No. Tayo po'y nagsisimba, ang atin pong reason, verse 23, kung kaya nating ilagay yan na Ate Joyce, yung John 4, 24, and 23 and 24. John 4, 23 and 24. Babasahin po natin. Ano daw po ba? Ayan, ang dapat nating gawin when we go to church. Yet a time is coming and has now come when the true worshipers, tayo po yun, true worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth, for they are the kind of worshipers the Father seeks. Ano po bang sumasamba ang hinahanap ng Ama? Ang hinahanap ng Ama ay yung pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya po, pag tayo sumasamba, dapat po nakafocus ang ating isip kay Lord. Hindi lumilipad ang ating mga isipan. Hindi namamasyal ang ating mga isipan. Nakafocus lang tayo sa Ama. Worship the Father in spirit and in truth. Yun po ang ating desire sa loob ng simbahan. Okay? Pag po tayo sumasamba in spirit and truth, nakaka-encourage po yun sa bawat isa, nakaka-encourage yun kay Lord. Yan. Come with your family, and when you worship with all your heart in spirit and in truth. Next, help visitors to feel at home. Kung kayo po Reza, yung puso mo, Rian, alam niyo po si Rian, ang gusto ko kay Rian, yung siya ini-invite niya yung mga classmate niya sa church. In fact, mga classmate ata niya maliliit yan Ini-invite niya yun sila. Pag ini-invite niya yung mga classmate niya, tinatabihan niya. Diba? Tinatabihan niya, tapos ginaguide niya, pagkakain na, ng sopas, pag magla-lunch, tinatabihan niya yung classmate niya at ginagabayan niya. Ganon din po tayo dapat kapag tayo may guest. Meron ba tayong guest this morning? Tingnan niyo katabi niyo. May guest ba tayo dyan? Kung tayo po may guest, your guest is your responsibility. Siyempre, ma-out of place siya kasi walang kilala. Baka mamaya walang bumabate. Kaya gusto ko po yung ginagawa ni EJ na bago tayo magkantahan ay magbabatian. Di po ba? Magbabatian. Make it sure, kapag nagbabatian, kakamayan nyo lahat. Hindi naman tayo madami. Di po ba, no? Kakamay kayo dito, kakamay kayo doon. Kakamayan tayo. Ganun po ang mag-encourage ng isa't isa. Mahirap po kasi yung, pumunta ako doon sa GNCF, wala mang kumamay sa akin. Wala mang kumumusta sa akin. Kaya nga po mga MC, pag meron tayong guest, siguro kukunin yung pangalan para ma-welcome, no? Para ma-welcome. I-welcome po natin yung kaibigan ni Jobert. Palakpakan. Welcome po natin yung kaibigan ni Prince. Yan, palakpakan natin. Para ma-feel silang welcome. Tapos, pagkakainan na, gagabayan nyo, wala pong uuwi na hindi nakamayan at walang uuwi na hindi pinakain. Di po ba, no? Kasi ganyan natin ma-encourage ang isa't isa. And then next, give your best offering to the Lord. Lagyan mo ng best yan. Give your best offering to the Lord. Bagamat tayo po, hindi naman po tayo tumitingin sa tao, pero kung inyo pong titingnan, ilang linggo na Sister Jo, laging malaki yung lumalabas sa pumapasok, no? Lagi pong ganon. Kung kayo po mga nag-a-accounting diyan, mga nag-a-accounting diyan, alam niyo na hindi pwede na laging malaki yung lumalabas kaysa sa pumapasok. Kasi po mawawalan tayo ng pambayad sa kuryente. Yan. Kaya po ipapanalangin natin. Kasi po yan ang una ko nakikita pagka nagre-report. Ilang linggo na ba tayong dumaan ngayon? Sir Joe, no? Ilang linggo na yung nagdaan. Laging malaki yung lumalabas kaysa pumapasok. Yun po ay dapat natin pong ipapag-pray at lagi mong ibibigay yung iyong best offering to the Lord. Sapagkat alam niyo po ang ating church, kitang-kita niyo naman. Saan kayo nakakita ng church na napakalamig,
Ang aircon natin, 4. 4. Mahal po ang bayad ng kuryente niya, di ba, Sister Jo? Oh. Kami po, hindi ko na po gustong banggitin sa inyo kung bagkano ang aming binabayad sa kuryente, pero nagreklamo na po si Doktora, ang mahal ng kuryente namin. Ewan ka lang sa kuryente nyo, pero ang mahal ho ng kuryente namin, talaga namang malulula ka, parang nadoble. Bakit parang nadoble ang kuryente namin? Mahal po talaga ang kuryente ngayon kasi nagtaas ng rate ang Meralco. Nagtaas ng rate ang Meralco, kaya po kung ang binabayad ng simbahan noon, dati bagkano, Sister Jo? Kuryente natin. 14,000. Oh, 14,000 na ang binabayaran. Paano kung lagi tayong deficit? Nako. Yan po. Kuryente. Number 1 natin yan. Kuryente. Tubig. Yan, malaki yan. Saka nga po yung pagkain natin, saka po yung pangsuporta sa mga manggagawa. Doon po napupunta yung atin po mga offering. So, dapat po, pag pupunta kayo sa church, lagi mong ibibigay ang iyong best offering. Sabihin niyo po, best offering. Huwag po tayong pupunta ng church na hindi tayo handa na magbigay ng ating best offering to the Lord. Kasi lahat naman tayo pinagpala. Sweldo na ba nung itong linggo itong sweldo siguro, no? So, pag susweldo kayo, ito na kay Lord, best offering. O may dumating na galing sa abroad, si Sister Cecil, nagpadala na si Jobicel. Praise the Lord, nagpadala si Jobicel. Ito kay Lord. Nagpadala na si Dayan. Kay Sister Mercy. Ito kay Lord. Ayan. Sino pa ba pinapadalan dyan? Si Sister Piling, dumating na yung galing kay Roy sa Canada. Ayan. Ayan, kay Lord. Si Sister Let, dumating na yung kay Glenmore. Ayan, kay Lord yan. Sino pa ba mga galing sa abroad dyan? Hinahanap ko yung mga galing sa abroad eh. So, mga kapatid, when you go to church, you always think, God, thank you for blessing me, and I will give you my best offering. Hindi lang naman po sa pera, yung pong paglilingkod. Natutuwa po ako, si Alondra tumutugtog ng gitara, praise the Lord. Si Iris tumutugtog ng piano, praise the Lord. Si Randolph tumutugtog ng guitar. Ayan. Natutuwa naman ako na si John Mark kumakanta. Natutuwa po ako makita yung maraming bagong talent natin na ginagamit ni Lord. By the way, parang next week, Father's Day. Tama ba? Alam niyo ba po? Next week ba yun? Next? Binabanggit ko lang po kasi para alam ng presidente. Ito, presidente, Di ba ikaw president? Baka nakakalimutan mo, ikaw president, ha? Malapit na Father's Day. Yan, kaya ko lang naman binabanggit na dapat tayo po lagi nang binibigyan ng importansya yung ating mga miyembro para ma-encourage yung mga mother, di ba? Nakaraan, ang dami-dami mga mothers, binigyan ng mga gift, may prayer, may pagkain, ano kaya ang ibibigay sa mga fathers? Baka medyas. Whatever. Okay naman. Yeah. Basta po, we always give our best offering para po sa gawain ng Yun lang po ang aking mensahe. Next week, nandiyan na po si Chairman. Hopefully po si Chairman na magme-mensahe next week at nami-miss na ng mga Chairman. Nami-miss ka na ng mga miyembro So pagbalik mo next week, Chairman, ikaw na magse-sermon. Magbe-birthday na rin si Chairman. Happy birthday, advance ha. Advance, happy birthday sa iyo. Okay, tayo po lahat manalangin. Salamat po, Panginoon, sa aming pong gawain ngayong umaga. Tulungan mo po na aming pong mga gawain lagi nakaka-encourage, lagi nakaka-inspire, especially po pag kami, mga iba naming member, parang feeling down and discouraged. Panginoon, sana itong church na to laging sumasagana sa encouragement, sumasagana sa love, para lahat na nagsisimba ay na-edify, na-inspire, na-encourage to be everything they can be for the glory of God our Father. Bless our church always, we pray, in Jesus' name, amen and amen. God bless you.